Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Binibining Lislar Solomon, ang tagapagulat ngayong gabi. So, ang aking tatalakayin ay karugtong lamang sa tinalakay ni Ginoong Jeffrey Sabiaga patungkol sa cultural system components. So, natalakay na niya ang communication components at saka behavioral components. So, ang aking lamang tatalakayin ay ang patungkol sa cognitive components. Ating cognitive components, ito ay ang sangay ng psikolohiya na tumatalakay sa pag-aaral ng mga kakayahan at proseso ng pag-iisip ng isang tao. So, sa cognitive components ay mayroong 4 na dapat kinakailangan. Una, ang ideas. Pangalawa, knowledge. Pangatlo, beliefs. Pang-4, value. Ideas are mentally representation, concept, categories, metaphors used to organize stimulus. They are the basic units out of which knowledge is constructed and a word emerges. So, una ang ideas. So, maraming mga Pilipino ay maraming mga ideas sa kanilang mga kultura o mga tradisyon. So, sa ideas, ito yung mga kaalaman ng isang tao na dapat mapaunlad ang kanilang. Knowledge is the storehouse where we accumulate representation, information, facts, absolute. So, pangalawa ang knowledge. So, alam natin na ang mga Pilipino ay mga matatalino. Maraming mga ideas, knowledge ang isang tao. Upang mas mapaunlad ang kanilang kultura, ginagamit ito para mas makikilala pa ang kanilang mga kinakalakihan na kultura. So, ginagamit ito ng tao para magkaroon tayo ng pagkakaisa para mas mapaunlad ang isang kultura. Beliefs na sa ating kultura at dapat natin to respetuhin dahil sa pamagitan ng ating paniniwala ay nakikilala natin ang ating mga kultura. So, ang panghuli ang value. So, dito ang pagpapahalaga ay hindi maaring mahihiwalay sa paniniwala ng isang lipunan. So, dito ay maituring itong batayan ng isang grupo o ng lipunan sa kabuuan. Kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi. So, dito rin ang batayan kung ano ang tama at mali, maganda at kung ano ang nararapat at hindi nararapat. So, ayon ito kay Manny 2011, bagamat may iba't ibang napapahalaga ang bawat lipunan, marami sa pagpapahalaga ay kanilang pinagsasaluhan kapag ang isang sitwasyon o gawain ay labag sa mga pagpapahalaga. So, itinuturing ito na issue o hamong panlipunan. So, ngayon, dumako tayo sa issue in the Philippine popular culture. So, isa sa mga problema sa Pilipinas ang race, ethnicity, and gender. So, ang aking lamang tatalakayin ay tungkol sa race at ipagpatuloy ito ni Binibining Claire Tranquilan ang ethnicity at gender. So ang race or rasismo, ito yung ang pangunahing problema sa Pilipinas. Dahil ang lahi ay isang populasyon ng mga tao kung saan pareho-pareho ang kanilang hitsura, pananalita at gawian. So, ang rasismo ay ang diskriminasyon at pagtatangi laban sa mga tao.
batay sa kanilang lahi o etnisidad. Maaaring nasa mga kilusang panlipunan, kasanayan ng isang tao. So, ito ang pinaka-diskriminasyon batay sa lahi ay may kinalaman sa hindi kanais-nais na pagturing ng isang tao dahil mula siya sa particular na lahi. So sa ilalim ng alintuntunin, ang bawat tao ay may karapatan maging malaya sa diskriminasyon. Dahil sa lahi at panligalig, hindi ka dapat tratuhin ng naiiba. Dahil pareho tayong tao at pantay-pantay. Kahit maitim ka, maputi ka, o lahat tayo ay pantay-pantay. At huwag natin tratuhin ng iba kahit sino man. So, dapat tayo magkakaisa at magtulungan upang mas mapaunlad ang ating kultura. So, yun lang po at maraming salamat.